Pag-isipan ninyong muli, isang babaeng may alok na maging isang propesor sa Czech Republic ang tinalikuran ng lahat para sa pag-ibig at pinili ang Pilipinas. Pagkatapos ng 10 mahabang taon na malayo sa kanyang tinubuang lupa, ang muling pagkikita niya sa kanyang mga magulang ay nagdulot ng isang pangyayaring hindi inaasahan. Kung pakikinggan ninyo hanggang sa huli, tiyak na maantig din ang inyong mga puso. Ating simulan sa isang malamig na hapon ng taglagas sa Prague, kung saan humahampas ang hangin sa silid-aklatan ng Charles University. Isang babae ang abala sa kanyang pananaliksik, napapaligiran ng makakapal na libro ng panitikan. Ang pangalan niya ay si Radka, isang purong Czech na isinilang at lumaki sa Czech Republic. Mula pagkabata, si Radka ay may pambihirang pagmamahal sa pag-aaral. Halos hindi niya mabitawan ang mga libro. Mula elementarya, palagi siyang nangunguna sa klase. At pagsapit ng high school, mga librong pangkolehiyo na ang kanyang binabasa. Nang pumasok siya sa Charles University, lalo pang umangat ang kanyang kahusayan. Nagtapos siya bilang summa cum laude sa kursong panitikan. At sa tulak ng kanyang mga propesor, nagpatuloy siya sa master's degree at kinalaunay sa doctoral studies. Ang kanyang mga thesis, lalo na sa larangan ng panitikang silangang Europa, ay umani ng matataas na papuri mula sa akademya. Ang kanyang mga kasamahan sa research lab ay madalas magbiro. Basta't nariyan si Radka, magiging pinakamahusay ang ating laboratorio sa buong Europa. Kalahating biro, kalahating seryoso, nang makuha ni Radka ang kanyang PhD. Isang maningning na kinabukasan ang naghihintay sa kanya. Nakatanggap siya ng alok para maging associate professor sa Free University of Berlin sa Germany at isang posisyon bilang mananaliksik sa Sorbonne University sa France. Dumating din ang isang imbitasyon mula sa Oxford University sa United Kingdom. Labis na ipinagmamalaki ng kanyang mga magulang ang tagumpay ng kanilang anak. Ang aming Radka ay magiging isang iskolar na kinikilala sa buong Europa. Masaya nilang sinasabi. Ngunit, isang hindi inaasahang pagbabago ang dumating sa buhay ni Radka noong taglagas ng 2003. May ilang exchange student mula sa Pilipinas sa kanilang universidad at isa sa kanila si Miguel Reyes. Negosyo ang kurso ni Miguel sa Pilipinas, ngunit dahil sa kanyang malalim na interes sa kultura ng Europa, napili niyang mag-aral sa Czech Republic. Nagkakilala sina Radka at Miguel sa isang di inaasahang pagkakataon. Sa silid-aklatan, nakita ni Radka si Miguel na nahihirapang magbasa ng isang aklat sa wikang Czech. Nilapitan niya ito upang tumulong. "Can I help you with something?" Tanong ni Radka sa Ingles. Inamin ni Miguel kalaunan na bukod sa pasasalamat, nakaramdam siya ng kaunting pag-aalinlangan. Hindi siya makapaniwala na isang napakagandang babaeng Czech ang unang kakausap sa kanya, isang Asyano. "Thank you," sagot ni Miguel sa medyo paos na Ingles. Ang hirap pala talaga ng Czech. Mula sa araw na iyon, madalas nang magkita sina Radka at Miguel sa silid-aklatan. Tinuruan ni Radka si Miguel ng Czech at ikinuwento naman ni Miguel kay Radka ang tungkol sa kultura ng Pilipinas. Sa simula, simpleng language exchange lang ang kanilang ugnayan. Ngunit sa paglipas ng panahon, lumalim ang pagtingin nila sa isa't isa. Humanga si Miguel sa talino at pagkatao ni Radka. Ayon sa kanya, napakaganda ni Radka kapag masigasig itong nagkukuwento tungkol sa kanyang pananaliksik. Si Radka naman ay naantig sa katapatan at pagmamahal ni Miguel sa pamilya. Linggo-linggo, tumatawag si Miguel sa kanyang mga magulang sa Pilipinas para kumustahin sila at nagtatrabaho siya bilang part-timer sa Czech Republic para makatulong sa pagbabayad ng matrikula ng kanyang nakababatang kapatid. Ngunit hindi laging naging madali ang kanilang relasyon. Ang pagkakaiba sa kultura ay mas malaki kaysa sa kanilang inaasahan. Si Radka ay sanay sa individualistiko at malayang kultura ng Europa. Samantalang si Miguel ay lumaki sa kulturang Pilipino na nakasentro sa pamilya,
at may pagpapahalaga sa respeto sa nakatatanda. Sa una, nakakatuwa ang mga pagkakaibang ito, ngunit habang tumatagal, nagiging sanhi rin ito ng mga hindi pagkakaunawaan. Isang araw, inaya ni Radka si Miguel na sumama sa mga kaibigan niya sa isang club, ngunit magalang na tumanggi si Miguel. Pasensya na, hindi kasi ako mahilig sa mga ganoong lugar. Sa simula, nalungkot si Radka dahil naramdaman niyang tinatanggihan siya ni Miguel. Nalaman niya kalaunan na hindi lang talaga mahilig si Miguel sa maiingay na lugar. Mas gusto niyang makipag-usap sa isang tahimik na kapihan o sa parke. Sa pamamagitan ng paglilinaw sa mga maliliit na hindi pagkakaunawaan, unti-unting naging mas malapit ang dalawa. Kapag kasama ni Radka si Miguel, nakakaramdam siya ng kapayapaan. Tila nawawala ang lahat ng alalahanin sa mundo at nakakatawa siya ng walang pag-aalinlangan. Sa piling naman ni Radka, nararamdaman ni Miguel na siya ay nirerespeto bilang isang individual. Nang dumating ang taglamig at malapit nang matapos ang exchange program ni Miguel, napagtanto nilang ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa ay higit pa sa pagkakaibigan. Ngunit malupit ang katotohanan. Kailangang bumalik ni Miguel sa Pilipinas. Habang si Radka ay may mga alok na maging propesor mula sa iba't ibang unibersidad sa Europa. Pagkaalis ni Miguel, tila walang nagbago sa buhay ni Radka sa panlabas. Abala pa rin siya sa kanyang pananaliksik sa silid-aklatan at sa pagsusulat ng kanyang mga papel. Ngunit sa isang sulok ng kanyang puso, laging naroon si Miguel. Lalo na kapag nakikita niya ang upuang madalas gamitin ni Miguel sa silid-aklatan, nakakaramdam siya ng lungkot. Nagpatuloy ang kanilang komunikasyon sa pamamagitan ng email at online messaging. Dahil sa pagkakaiba ng oras, mahirap silang mag-usap ng real-time, ngunit pinaliit nila ang distansya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Detalyadong ikinuwento ni Miguel ang kanyang buhay sa Pilipinas, ang trabaho sa opisina, ang oras kasama ang pamilya, ang pagsasama-sama nila ng mga kaibigan. Walang maliit na detalye ang pinalampas niya. Sa mga kwento ni Miguel, unti-unting nakilala ni Radka ang bansang Pilipinas. Lubos siyang humanga sa pag-aalaga ni Miguel sa kanyang mga magulang. Sinamahan ko si Mama sa palengke kanina. Binilhan ko siya ng paborito niyang prutas. At tuwang-tuwa siya, basa ni Radka sa mensahe ni Miguel kasabay ng isang ngiti. Samantala, lumalakas ang pressure sa paligid ni Radka tungkol sa kanyang karera. Hinihingi na ng Free University of Berlin ang kanyang pinal na desisyon at naghihintay rin ang Sorbonne University. Nag-aalala ang kanyang mga magulang. Hindi natin alam kung kailan ulit darating ang ganitong pagkakataon. Kaya mas mabuting magdesisyon ka na. Ang ama ni Radka, si Ladislav, ay isang kilalang propesor ng kasaysayan sa Czech Republic. Pangarap niyang malampasan pa siya ng kanyang anak bilang isang iskolar. At labis niyang ipinagmamalaki ang mga alok na natatanggap ni Radka mula sa mga nangungunang unibersidad. Radka, ikaw ang karangalan ng pamilyang ito. Kaysaya ko siguro kung magiging propesor ka sa Berlin o Paris, madalas niyang sabihin. Ang ina naman niya, bagamat nais din ang tagumpay ng anak, ay napapansin na tila may bumabagabag kay Radka. Parang hindi lang pananaliksik ang dahilan kung bakit ka laging nasa harap ng computer hanggang gabi. Banayad niyang puna. Isang araw, nakatanggap si Radka ng isang espesyal na email mula kay Miguel. Radka, mahal na mahal kita. Alam kong magkaiba ang ating kultura at wika. Pero naniniwala akong malalampasan natin ang lahat ng pagsubok basta't magkasama tayo. Pakasalan mo ako. Matapos basahin ang mensahe, natulala si Radka. Sabay na bumuhos ang saya at pag-aalinlangan. Ramdam niya ang katapatan ni Miguel. Ngunit alam niyang ang kasal ay hindi isang bagay na maaaring pagdesisyonan batay lamang sa emosyon. Ilang araw na nag-isip ng malalim si Radka. Sa isang banda, naroon ang isang maningning na karera bilang isang iskolar. Sa kabilang banda, naroon ang isang masayang pamilya kasama ang taong mahal niya. Maingat siyang kumonsulta sa kanyang mga kaibigan, ngunit karamihan sa kanila ay tutol. Nababaliw ka na ba?
Ipagpapalit mo ang posisyon bilang propesor para pumunta sa Asia? Ang matalik niyang kaibigan na si Katerina ay mariing tumutol. Radka, mag-isip ka nga. Alam mo ba kung gaano ka naghirap sa pag-aaral? At ngayon, tatalikuran mo ang lahat para sa isang bansang hindi mo kilala? Kalokohan yan. Oo, masarap ang pag-ibig. Pero isipin mo ang realidad. Paano ka mabubuhay sa isang lugar na hindi mo alam ang wika at kakaiba ang kultura? Ngunit ang puso ni Radka ay nakapagpasya na. Habang inaalala niya ang mga panahong magkasama sila ni Miguel, natanto niya kung ano ang tunay na kaligayahan. Ano pa ang saysay ng tagumpay kung wala naman ang taong mahal mo sa iyong tabi? Tanong niya sa sarili, gaya ng inaasahan ang naging reaksyon ng kanyang mga magulang nang sabihin niya ang tungkol sa kanilang relasyon at plano. Hinding-hindi ako papayag! Hinding-hindi ako papayag! Mariing pagtutol ng kanyang ama. Ang kanyang ina naman ay natigilan at hindi makapagsalita. Radka, itatapon mo lang ba ang lahat ng pinaghirapan mo? Alam mo ba kung anong klasing bansa ang Pilipinas? Matindi ang pagtutol ng kanyang ama. Ang anak ko, na maaaring maging pinakamahusay na scholar sa Europa, ay pupunta sa isang maliit na bansa sa Asia? Hindi maaari. Kung talagang mahal ka ng lalaking yan, dapat siya ang pumunta rito sa Czech Republic para manirahan. Paulit-ulit niya itong sinasabi para kumbinsihin si Radka. Ngunit matatag ang desisyon ni Radka. Sa halip, lalo pang lumalim ang kanyang pagtitiwala at pagmamahal kay Miguel. Sa wakas, lakas loob na nagpadala ng sagot si Radka. Miguel, mahal din kita. Iiwan ko ang lahat at pupunta ako sa Pilipinas. Noong tagsibol ng 2004, sumakay si Radka sa eroplanong patungong Pilipinas. Sa loob ng mahigit 13 oras na biyahe, halo-halong emosyon ang kanyang naramdaman, pananabik at kaba. Habang daan-daang beses niyang tinatanong ang sarili kung tama ba ang kanyang desisyon. Habang pinagmamasdan ang mga ulap sa labas ng bintana, naisip niya ang lahat ng kanyang iniwan sa Czech Republic. Pagdating sa Ninoy Aquino International Airport, malakas ang kanyang unang impresyon. Ang kakaibang amoy ng Asia, ang init, at ang ingay ng mga taong nagsasalita ng Filipino ay bumalot sa kanya. Sinalubong siya ni Miguel at napansin niyang tila iba ang itsura nito kumpara noong nasa Czech Republic pa. Tila mas may kumpiyansa at matatag siya sa sariling bansa. Radka, dumating ka nga? Isang madamdaming sandali ng muling pagkikita matapos ang ilang buwan, ngunit kasabay nito ang pagtama ng realidad na ito na ang tunay na simula. Ang bayan ni Miguel ay sa Lipa City, Batangas, isang tahimik na lungsod mga 3 oras ang layo mula sa Maynila. Nang unang dumating si Radka, ang buong pamilya ni Miguel ay lumabas para salubungin siya. Ang kanyang biyenang babae, si Aling Elena, ay mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Naku, ang layo ng biyahe mo, Hija! Pagod ka sigurado! Bagamat halos walang naiintindihan si Radka sa Filipino, ramdam na ramdam niya ang init ng pagtanggap. Ang kanyang biyenang lalaki, si Mang Arturo, ay tahimik ngunit magalang na bumati at pilit na nag-Ingles para ipahayag ang pasasalamat. Thank you for being part of our family. Kahit na hindi perpekto ang Ingles nito, malinaw ang kanyang sinseridad. Ang nakababatang kapatid ni Miguel, si Isabel, ay nag-aaral ng Ingles sa kolehiyo, kaya malaki ang naitulong niya sa komunikasyon. Ngunit ang unang hapunan ay isang malaking pagsubok para kay Radka. Mahigit 10 uri ng ulam ang nakahain sa mesa at hindi niya alam kung alin ang uunahin o kung paano ito kakainin. Nahirapan din siya sa paggamit ng kutsara at tinidor dahil ang pamilya ay sanay kumain gamit ang kamay sa ilang pagkain. Naghanda sila ng kubyertos para kay Radka, ngunit nahihiya pa rin siya. Okay ka lang, Hija? Nag-aalalang tanong ni Aling Elena. Pilit na ngumiti si Radka at sumagot, Yes, I'm okay. Ngunit sa loob-loob niya, kaya ko kayang mag-adjust dito? Nang gabing iyon, nagkaroon ng pagkakataon sina Miguel at Radka
na mag-usap ng sila lang. Kumusta? Mababait naman ang pamilya ko, di ba? Tanong ni Miguel. Oo, napakabait nila, sagot ni Radka, ngunit hindi maikakaila ang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Anong inaalala mo? Muling tanong ni Miguel. Inamin ni Radka ang kanyang mga takot. Hindi ko maintindihan ang wika at sobrang magkaiba ang kultura. Magiging masaya kaya talaga ako dito? Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Radka. Kailangan lang ng panahon. Di ba't noong una akong pumunta sa Czech Republic, nanibago rin ako? Pero unti-unti, nasanay din ako. Ganoon din dito. At tutulungan kita. Huwag kang mag-alala. Pangako niya. Idinaos ang kanilang kasal makalipas ang 1 buwan. Hindi nakadalo ang pamilya ni Radka dahil sa layo, ngunit nagpadala sila ng pagbati sa pamamagitan ng video call. Umiiyak ang ina ni Radka habang sinasabi sa screen, "Maging masaya ka, anak." Ang kanyang ama, bagamat may bakas pa rin ng pagkadismaya, ay hindi nakalimot magbilin. Mag-iingat ka. Ang kasal sa Pilipinas ay isa na namang bagong karanasan para kay Radka. Ibang-iba ito sa kasal sa Czech Republic. Ang seremonya sa simbahang Katoliko, ang pagsusuot ng puting bestida, ang mga ritual ng belo, kurdon, at aras lahat ay bago at nakakapanibago sa kanya. Ngunit nang isuot niya ang trahe de boda na buong pusong inihanda ng kanyang mga biyenan at tumingin sa salamin, hindi niya napigilang maantig. "Napakaganda mo, ate," sabi ni Isabel, at naramdaman ni Radka ang taus-pusong pagtanggap. Ang kanilang bagong tahanan ay isang maliit na apartment na inihanda ni Miguel. Kung ikukumpara sa maluwag nilang bahay sa Czech Republic, napakaliit nito, ngunit sapat na para sa kanilang dalawa. Habang nililibot ni Radka ang apartment, doon lang nag-sink in sa kanya, ito na pala ang aming tahanan. Ngunit ang realidad ay mas mahirap kaysa sa kanyang inaasahan. Abala si Miguel sa trabaho at halos wala sa bahay buong araw. Mag-isa, kinailangan ni Radka na pag-aralan ang wikang Filipino at ang kultura nito. Noong una, kahit ang pagpunta sa palengke ay isang malaking pakikipagsapalaran, hindi niya mabasa ang mga karatula at pangalan ng produkto, kaya madalas siyang nalilito. Lalo na ang mga anunsyo mula sa administrasyon ng apartment, wala siyang maintindihan. Isang araw, hindi niya nabasa ang abiso tungkol sa water interruption, kaya nagulat siya nang biglang mawalan ng tubig. Isang kapitbahay ang tumulong sa kanya para maintindihan ang sitwasyon at sa kabaitan nito, halos maiyak si Radka. Sa unang tag-ulan pagkatapos ng kanilang kasal, unang naranasan ni Radka ang klima ng Pilipinas. Malamig din sa Czech Republic, ngunit iba ang pakiramdam ng maalinsangang panahon. Sa panahong iyon, nagdadalang tao si Radka sa kanilang panganay. Masayang balita, ngunit kasabay nito ang malaking pag-aalala. Kailangan niyang magpatingin sa ospital na ang gamit ay Filipino at kailangan niyang kumain ng mga pagkaing Pilipino para sa kanyang kalusugan. Hirap siyang intindihin ang paliwanag ng doktor, kaya kinailangan ni Miguel na umabsent sa trabaho para samahan siya. Tuwang-tuwa si Aling Elena sa pagbubuntis ni Radka at sinubukan siyang tulungan sa lahat ng paraan. Ngunit para kay Radka, naging dagdag presyon pa ito. Ang mga bawal sa pagkaing Pilipino para sa mga buntis ay ibang-iba sa nakasanayan niya. Ang sabi ng kanyang biyenan na bawal kumain ng malalamig na pagkain, gusto sanang itanong ni Radka kung bakit. Ngunit dahil sa hirap sa wika, tumango na lamang siya. Ang pinakamahirap para kay Radka sa panahon ng kanyang pagbubuntis ay ang kalungkutan. Abala si Miguel sa trabaho at wala siyang kaibigan na mapagsasabihan ng kanyang nararamdaman. Mahirap ding makipag-ugnayan sa kanyang pamilya sa Czech Republic dahil sa time difference. Lalo na di kapag matindi ang kanyang morning sickness, hindi niya makain kahit ang amoy ng pagkaing Pilipino, kaya madalas siyang hindi kumakain ng maayos. Ang pinaka-nag-aalala sa kanya ay ang kanyang biyenan. Bagamat hindi sila magkaintindihan sa salita, alam ni Aling Elena ang pinagdadaanan ng kanyang manugang.
Isang araw, nakita niyang nakaupo si Radka sa balkonahe, nakatulala. Tahimik siyang umupo sa tabi nito at hinaplos ang likod. Walang salitang namutawi, ngunit sa init ng palad na iyon, napaiyak si Radka. Nang isilang ang panganay nilang si Mateo, unang naramdaman ni Radka ang tunay na kaligayahan sa Pilipinas. Habang tinitingnan ang maliit at cute na sanggol, naisip niya, ngayon, tunay na akong bahagi ng bansang ito. Ngunit kasabay nito ang mga bagong alalahanin tungkol sa pagpapalaki ng anak. Ang paraan ng pag-aalaga, pagpapakain, at pagpapabakuna sa Pilipinas, lahat ay iba sa Czech Republic. Lalo na ang postpartum care o paghihilot ay isang kakaibang karanasan para sa kanya. Ang ideya na kailangan niyang manatili sa loob ng bahay, sa loob ng 1 buwan, at kumain ng masustansyang sabaw at lugaw ay hindi niya maintindihan. Sa Czech Republic, halos 1 linggo lang ay bumabalik na sa normal na pamumuhay ang mga bagong panganak. Naiinip na ako. Gusto kong lumabas, sabi ni Radka kay Miguel. Para rin yan sa kapakanan mo, para lumakas ka, paliwanag ni Miguel. Araw-araw, nagluluto si Aling Elena ng masustansyang pagkain para sa paggaling ni Radka. Sa simula, hindi sanay ang panlasa ni Radka, ngunit habang tumatagal, unti-unti niya itong nagustuhan at nang maintindihan niya ang pagmamahal sa likod ng bawat mangkok ng sabaw na inihahanda ng kanyang biyenan, unti-unti niyang niyakap ang kulturang Pilipino. Habang lumalaki si Mateo, nagpasya si Radka na seryosohin ang pag-aaral ng Filipino. Naisip niyang kapag pumasok na sa eskwela ang anak niya, magiging pabigat kung hindi marunong mag-Filipino ang kanyang ina. Kaya tuwing natutulog ang sanggol, binubuklat niya ang mga aklat sa Filipino. Ngunit hindi ito madali. Napakahirap mag-aral ng bagong wika habang pagod sa pag-aalaga ng anak. Bukod pa rito, komplikado ang gramatika at mga panlapi ng Filipino. Isang araw, nag-video call si Radka sa kanyang ina sa Czech Republic. Mukhang pagod na pagod ka, anak. Nag-aalalang sabi ng kanyang ina. Kung gusto mong umuwi, pwede kang umuwi anumang oras. Sa mga salitang iyon, natigilan si Radka. Gusto niya talagang umuwi. Nang gabing iyon, sinabi ni Radka ang kanyang tunay na nararamdaman kay Miguel. Nahihirapan na talaga ako. Iba ang wika, iba ang kultura, pati ang pag-aalaga ng bata. Ibang-iba sa amin, kaya nalilito ako. Nakonsensya si Miguel habang nakikinig. Dahil lumaki siya sa Pilipinas, natural sa kanya ang lahat. Ngunit para kay Radka, bawat araw ay isang bagong hamon. Pasensya na, dapat mas tinutulungan kita, sabi ni Miguel habang hawak ang kamay ni Radka. Mula ngayon, babawasan ko ang trabaho sa opisina para mas marami akong oras sa bahay at sabay tayong mag-aral ng Filipino. Dahil sa tapat na pangako ni Miguel, gumaan ng kaunti ang loob ni Radka. Nang mag-1 taon si Mateo, sinikap ni Radka na maging mas aktibo sa buhay sa Pilipinas. Ang una niyang ginawa ay sumali sa isang klase ng Filipino na inoorganisa ng lokal na community center. Noong una, nag-aalangan siya dahil walang mag-aalaga sa bata, ngunit ang kanyang biyenan ang nag-alok. Ako na ang mag-aalaga kay Mateo, huwag kang mag-alala. Sa klase ng Filipino, nakilala ni Radka ang ibang mga dayuhang babae na katulad niya ang sitwasyon. Si Thuy mula sa Vietnam, si Maria mula sa Espanya, si Nari mula sa Korea, mga babaeng galing sa iba't ibang bansa na sama-samang nag-aaral. Kahit na nahihirapan silang lahat mag-usap, naging malapit sila dahil pare-pareho ang kanilang pinagdadaanan. Ate, mahirap din ba sa'yo ang Filipino noong una? Tanong ng isang kasamahan sa nag-uumpisang Filipino. Hanggang ngayon, mahirap pa rin, natatawang sagot ni Radka. Ibinahagi nila sa isa't isa ang kanilang mga hirap at nagbigayan ng lakas ng loob. Ang komplikadong paggamit ng mga panlapi ay isang karaniwang problema nilang lahat. Ang kanilang guro, si Ginang Santos, ay napakabait at mapagpasensya. Okay lang kahit mabagal.
Hindi natututunan ang isang wika ng biglaan, palagi niyang paalala. Tinuruan pa niya si Radka ng personal kung paano bigkasin ng tama ang mga titik tulad ng pagkatapos ng 3 buwan, malaki ang ipinagbago ng kasanayan ni Radka sa Filipino. Nakakapagsalita na siya ng simpleng pang-araw-araw na usapan at nakakapagtanong na sa tindera kung nasaan ang isang produkto. Higit sa lahat, nagkaroon siya ng kumpiyansa na makipag-usap sa Filipino at iyon ang pinakamalaking tagumpay. Sa panahong iyon, nagbuntis si Radka sa kanilang pangalawang anak. Sa pagkakataong ito, mas kampante na siya dahil naiintindihan na niya ang sistema sa mga ospital. Nakakausap na niya ang doktor sa simpleng Filipino at nakikipagkwentuhan sa ibang mga buntis. Nang isilang ang kanilang anak na babae, si Ana, nagsimula ng tunay na makilahok si Radka sa lipunang Pilipino. Habang lumalaki ang mga bata, nagkaroon siya ng mas maraming oras at naisip niyang gumawa ng isang bagay na makabuluhan. Sakto namang narinig niyang naghahanap ng katulong ang isang maliit na karinderya sa kanilang lugar. "Sigurado ka ba dyan?" Nag-aalalang tanong ni Miguel. Hindi pa naman perpekto ang Filipino mo, ngunit buo na ang loob ni Radka. Gusto kong subukan. Kung palagi lang akong nasa bahay, hindi gagaling ang Filipino ko at gusto kong makilala at makausap ang mga tao. Ang may-ari ng karinderya ay isang babaeng nasa mga 60s, si Aling Celia, na may napakabait na mukha. "Tawagin mo na lang akong Nanay Celia," sabi niya, nang una niyang makita si Radka. "Naku, ang ganda mo namang dayuhan at marunong ka pa mag-Filipino," masaya niyang bati. Sa totoo lang, hindi pa gaanong magaling ang Filipino ni Radka, ngunit sa mainit na pagtanggap ni Nanay Celia, lumakas ang kanyang loob. Sa unang araw niya sa trabaho, hindi siya makatulog sa kaba. Magagawa ko kaya? Paano kung magkamali ako? Ngunit pagdating niya sa karinderya at sinalubong siya ng masayang bati ni Nanay Celia, gumaan ang kanyang pakiramdam. "Magsimula ka muna sa paghuhugas ng pinggan, tapos dahan-dahan, sauluhin mo ang menu at matuto kang kumuha ng order." Mabait na itinuro ni Nanay Celia ang lahat. Masipag na nag-note si Radka at sinunod ang lahat. Nang dumating ang unang customer, kinabahan siya. "Kain po tayo," bati ni Radka gaya ng kanyang pinraktis. Nagulat ang customer. Nanibago siguro na isang dayuhan ang bumati sa kanya sa Filipino. Isang order ng adobo. Habang inihahatid niya ang order sa kusina, nakaramdam si Radka ng pagmamalaki. Ngunit hindi lahat ay naging madali. May isang customer na hindi maintindihan ang kanyang Filipino at nagpakita ng pagkainis. "Anong sinasabi mo? Hindi ka ba marunong magtagalog ng maayos?" Nasaktan siya sa mga salitang iyon. Pag-uwi niya, nagsumbong siya kay Miguel. "Kung nahihirapan ka, pwede ka namang huminto," sabi ni Miguel. Pero ayaw sumuko ni Radka. "Susubukan ko pa. Gagaling din ako." Walang nagawa si Miguel kundi suportahan siya. Sa paglipas ng panahon, nasanay na si Radka sa trabaho. Nagkaroon siya ng mga suki at dumami ang mga taong kusang kumakausap sa kanya. "Ate, taga saan ka?" Lalo na, ang mga estudyante sa kalapit na high school, tinawag siyang Ate Check at naging palagay ang loob sa kanya. Pagkatapos ng 6 na buwan, hindi lang sa pagsisilbi interesado si Radka, kundi pati na rin sa pagluluto. Itinuro ni Nanay Celia ang paggawa ng sabaw para sa sinigang, pagbabalot ng lumpia at iba pa. "Radka, ang galing pala ng mga kamay mo. May talento ka sa pagluluto," puri sa kanya. Tuwang-tuwa si Radka. Lalo na ang gawa niyang empanada na may halong istilong Czech, naging patok sa mga customer. "Ang sarap nitong empanada. Saan niyo po natutunan?" Sa mga papuri, lalong lumakas ang loob ni Radka. Ipinagmamalaki rin siya ni Nanay Celia, espesyal yang empanada na gawa ng aming Radka. Sa bahay, humusay din ang pagluluto ni Radka. Mula sa hindi marunong magluto kahit instant noodles,
Ngayon ay bihasa na siyang magluto ng sinigang, tinola at adobo. Lalo na nang simulang si Radka na mismo ang maghanda ng baon ng mga anak. Mama, ang sarap ng baon ko, masayang sabi ni Mateo. Nagulat si Miguel sa pagbabago. Hindi ko alam na ganito ka pala kagaling magluto. Namamangha niyang sabi. Ang gawa niyang goulash na may istilong Czech ay naging paboritong ulam ni Miguel. Napansin din ng pamilya ni Miguel ang pagbabago. Ang manugang natin! Parang tunay na Pilipina na! Masayang sabi ni Aling Elena. Mas madalas na kaming dumalaw dito para tikman ang luto ni Radka. Biro ni Mang Arturo. Pati si Isabel ay nagpakita ng interes. Ate, turuan mo naman ako ng sikreto mo sa pagluluto. Ngunit may isa pang hamon na naghihintay kay Radka. Nabalitaan niyang ang kaibigan niya sa klase ng Filipino na si Thuy ay kukuha ng isang pagsusulit sa wika. Ate, sabay na tayo para malaman natin kung gaano na tayo kagaling. Naintriga si Radka, ngunit hindi madali ang paghahanda. Bagamat nakakapagsalita na siya ng pang-araw-araw na usapan, kulang pa ang kanyang kaalaman sa gramatika at formal na bokabularyo. Pagkatapos ng trabaho sa karinderya at pagpapatulog sa mga anak, nag-aaral si Radka hanggang hating gabi. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo, nag-aalalang sabi ni Miguel. Gusto kong subukan. Gusto kong malaman kung talagang magaling na ako. Giit ni Radka. Sa determinasyon ni Radka, sinuportahan siya ni Miguel. Tuwing weekend, si Miguel ang nag-aalaga sa mga bata para makapag-aral si Radka. Pati ang kanyang biyenan ay tumulong. Habang nag-aaral ang aming manugang, kami na ang bahala sa mga bata. Huwag kang mag-alala. Dahil sa suporta ng pamilya, lalo siyang nagsipag. Dumating ang araw ng pagsusulit. Kinakabahan si Radka pagpasok sa silid. 3 oras ang pagsusulit. Mula sa pakikinig, pagbabasa, hanggang sa pagsusulat. Sa una, kinabahan siya. Ngunit unti-unti niyang naipakita ang kanyang pinag-aralan. Kumusta? Tanong ni Thuy pagkatapos. Ewan ko. Ginawa ko naman ang lahat. Sagot ni Radka. 1 buwan silang maghihintay para sa resulta. Sa loob ng 1 buwang iyon, mas lalo pang nagsipag si Radka sa pag-aaral. Ano man ang resulta, gusto niyang magpatuloy. Kahit ano pa ang resulta, magaling ka na, sabi ni Nanay Celia. Sa wakas, dumating ang araw ng resulta. Nanginginig si Radka habang binubuksan ang website. Nagulat siya sa nakita. Isang napakataas na marka para sa unang beses na kumuha ng pagsusulit. Miguel! Pumasa ako! Masayang sigaw niya. Tuwang-tuwa rin si Miguel. Ang galing mo! Ang Radka namin, tunay na bihasa na sa Filipino. Ibinahagi niya ang magandang balita sa kanyang mga biyenan. Ang galing talaga ng manugang namin. Parang mas masipag pa sa mga Pilipino, sabi ni Aling Elena. Si Radka ang karangalan ng pamilyang ito, sabi naman ni Mang Arturo. Nagkaroon sila ng maliit na selebrasyon kasama ang mga kaibigan niya sa klase. Pagkatapos ng pagsusulit, mas naging aktibo si Radka sa komunidad. Lalo na nang pumasok sa eskwela ang mga anak niya, sumasali na siya sa mga pagpupulong ng mga magulang o PTA. Sa una, naiilang siyang makipag-usap, ngunit nasanay din siya. Nang pumasok si Mateo sa elementarya, dumalo si Radka sa parent orientation. Magandang hapon po. Ako po ang nanay ni Mateo. Nagulat ang ibang mga magulang, ngunit naging palagay din ang loob nila. Taga saan po kayo? Mula po sa Czech Republic. Wow, ang layo po pala. Naging malapit agad sila ng isang ina, si Gnang Reyes. Ang galing nyo naman pong mag-Filipino. Parang mas magalang pa kayo sa amin magsalita. Puri niya. Nag-usap sila tungkol sa edukasyon ng mga bata. Sa mga ganitong usapan, mas nakilala ng mga magulang si Radka at mas naintindihan din niya ang kultura ng edukasyon sa Pilipinas. Minsan, may mga pagsubok pa rin dahil sa pagkakaiba ng kultura nang mag-ambagan ang mga magulang para sa isang regalo sa guro, naguluhan si Radka.
Ngunit inunawa niya na ganoon ang kalakaran sa Pilipinas at sumunod na lang, nagpatuloy din ang trabaho niya sa karinderya. Ngayon, kaya na niyang patakbuhin ang tindahan ng mag-isa. Kapag may lakad si Nanay Celia, Radka, ikaw na muna ang bahala sa tindahan, buong tiwala niyang sinasabi. Lalo pang sumikat ang mga putaheng nilikha ni Radka. Ang Czech adobo niya, isang kombinasyon ng tradisyonal na adobo at isang Czech sausage, ay naging paborito ng mga kabataan. Ang sarap nito! Paano niyo naisip to? Sa mga papuri, lalong lumakas ang loob ni Radka. Isang araw, isang lokal na pahayagan ang naghahanda ng isang artikulo tungkol sa mga pamilyang may magkaibang lahi at hiniling na interbyuhin si Radka. Noong una, nag-alinlangan siya. Karapat-dapat po ba ako? Ngunit sa tulak ni Nanay Celia at ng iba, pumayag siya. Ano po ang pinakamahirap sa buhay niyo sa Pilipinas? Tanong ng reporter. Noong una po, ang wika at kultura. Pero sa tulong ng mga tao sa paligid ko, unti-unti ko pong nalampasan, sagot ni Radka. Naramdaman ko po kung gaano kababait ang mga Pilipino. Nang mailathala ang artikulo, naging sikat si Radka sa kanilang lugar. Ah, yung check na nasa dyaryo. Nakikilala na siya ng mga tao. Ngunit minsan, naging pabigat din ang biglaang atensyon. Gusto ko lang mamuhay ng normal, sabi niya kay Miguel. Pero isipin mo, nakakapagbigay ka ng inspirasyon sa maraming tao. Dapat mong ipagmalaki yan, sabi ni Miguel. Sa panahong iyon, isang bagong pagkakataon ang dumating. Inalok siya ng munisipyo na maging isang mentor sa kanilang programa para sa mga dayuhang asawa. Kaya ko po kaya? Nag-aalangan niyang tanong. Ngunit naisip niyang makakatulong siya sa mga babaeng dumaranas ng parehong paghihirap. Sa unang araw ng kanyang pagiging mentor, kinakabahan siyang pumunta sa munisipyo. Nandoon ang mga babae mula sa Vietnam, Pilipinas, China, Russia at iba pa. Magandang araw po. Ako po si Radka, mula sa Czech Republic, pagpapakilala niya. Lahat ay interesado. Ate, ano po ang sikreto para maka-adjust sa Pilipinas? Tanong ng isa. Ikinuwento ni Radka ang kanyang karanasan. Noong una, sobrang hirap po talaga. Maraming beses kong gustong sumuko. Pero hindi ako sumuko. At sa unti-unting pagsisikap, heto na ako ngayon. Naging mas aktibo si Radka bilang mentor. Tuwing Sabado, sa munisipyo, nagbibigay siya ng payo. Sa mga bagong dating, mga praktikal na impormasyon, sa mga medyo matagal na, mga paraan para mas umunlad pa. Isang araw, lumapit ang isang babae mula sa Russia, si Elena. Ate, hindi ko po gusto ang pagkain dito. Paano po kayo nasanay? Ikinuwento ni Radka ang kanyang karanasan. Noong una, kahit bagoong, takot akong tikman. Pero ngayon, hindi kumpleto ang kain ko kapag walang bagoong. Tinuruan niya si Elena ng mga paraan. Magsimula ka muna sa kaunti. At maraming klase ng pagkain dito. Subukan mo muna ang mga sabaw, tulad ng tinola o sinigang. Ang mga payo ni Radka ay malaking tulong sa iba. Ang kanyang gawain ay hindi lang sa pagpapayo. Minsan, sinasamahan niya sila sa palengke o sa mga opisina ng gobyerno. Nakakatakot mag-isa. Pero dahil kasama kita, ate, ang lakas ng loob ko, sabi ng isa. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Radka ang katuparan. Napansin din ng komunidad ang kanyang mga gawain. Mismong ang alkalde ang kumausap sa kanya. Isa kang huwarang mamamayan. Ipinagmamalaki ka ng aming lungsod. Ginawaran din siya ng parangal bilang isang natatanging taga-suporta ng mga pamilyang may magkaibang lahi. Sa araw ng parangal, kasama niya ang kanyang pamilya. Si Miguel ay puno ng pagmamalaki at ang mga bata ay masayang-masaya. Dumalo rin ang kanyang mga biyenan. Alam ko namang magiging dakila ang manugang namin, pero kapag kinikilala na siya ng ganito. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pinakamahalaga pa rin para kay Radka ay ang kanyang pamilya. Gaano man siya kaabala, lagi siyang may oras para sa mga anak at kay Miguel dahil sa pamilya ko,
nagagawa ko ang lahat ng ito. Ang paglaki ng kanyang mga anak, ang pinakamalaking kaligayahan niya. Si Ana naman ay ipinagmamalaki sa kindergarten. Ang mami ko, taga Czech Republic. Nais ni Radka na lumaki ang kanyang mga anak na ipinagmamalaki ang dalawang kultura. Isang araw, isang malaking pagbabago ang dumating. Pagkatapos ng 10 taon, magkakaroon siya ng pagkakataong bisitahin ang kanyang pamilya sa Czech Republic. Pinayagan si Miguel ng kanyang kumpanya na magbakasyon ng matagal at bakasyon din ng mga bata. Talaga bang pupunta tayo? Hindi makapaniwala si Radka. Ang makita ang kanyang mga magulang ng personal pagkatapos ng 10 taon ay parang panaginip. Habang naghahanda, maingat na pinili ni Radka ang mga pasalubong para sa kanyang pamilya. Mga tradisyonal na kakanin, kapeng barako, tuyong mangga, at isang barong Tagalog para sa ama at Filipiniana para sa ina. Isinama pa niya ang gawa niyang atsara at ang espesyal niyang pampalasa para sa adobo. Nagpractice si Mateo ng Milujice, babich ko. Mahal kita, Lola. At si Ana naman ay gustong kumanta ng Bahay Kubo. Sa araw ng kanilang pag-alis, habang pasakay sa eroplano, ibang-iba ang pakiramdam ni Radka kumpara noong unang dating niya. Noon, puno siya ng takot. Ngayon, puno siya ng pananabik at kumpiyansa. Ang lahat ng kanyang karanasan sa Pilipinas ay nagpatatag sa kanya pagdating sa paliparan ng Prague. Nalanghap ni Radka ang hangin ng kanyang bayan, ngunit kakaiba. Sa halip na pakiramdam na nakauwi na, pakiramdam niya ay isa siyang bisita. Ang 10 taon ay ginawa siyang isang Pilipina. Nang makita niya ang kanyang mga magulang na naghihintay, napaiyak siya. Ang kanyang ina ay tumanda na at ang kanyang ama ay puti na ang buhok. Radka! Sigaw ng kanyang ina habang tumatakbo para yakapin siya. Ito na pala ang mga apo namin. Sabi ng kanyang mga magulang habang yakap ang mga bata. Kahit hindi sila magkaintindihan, hindi kailangan ng salita para sa dugo at pagmamahal. Nang bumati si Miguel ng Dobry Den. Tatin ko, maming ko. Magandang araw, tatay, nanay. Naantig ang mga magulang ni Radka. Naging napakadramatiko ng kanilang muling pagsasama. Namangha ang kanyang mga magulang sa pagbabago sa kanya. Ang anak namin, naging napakatatag at puno ng kumpiyansa, sabi nila. Lalo silang humanga nang makita siyang kausapin ng mga anak sa matatas na Filipino. Ikinuwento ni Radka ang kanyang 10 taon sa Pilipinas. Ang mga hirap, ang pag-aaral, ang trabaho sa karinderya, ang pagiging mentor, nakinig ang kanyang mga magulang, minsan nag-aalala, minsan nagmamalaki. Noong una, sobra kaming nag-alala. Mag-isa ka sa malayong bansa, pag-amin ng kanyang ina. Pero ngayon, nakikita kong tama pala ang naging desisyon mo. Nakikita naming masaya ka dyan, ang kanyang ama. Sa simula, ay medyo mailap pa. Ngunit habang nakakausap niya si Miguel at nakikita kung paano nito alagaan ang mga bata, unti-unti siyang bumigay. Lalo siyang humanga sa pagsisikap ni Miguel na matuto ng Czech. Nang magluto si Radka ng mga pagkaing Pilipino, nagulat ang kanyang mga magulang. Talaga bang si Radka namin ang nagluto nito? Sabi nila habang tinitikman ang sinigang, adobo at ginisang gulay. Si Miguel naman may paggalang na nagsalin ng alak sa baso ng kanyang biyenan. Sa kilos na iyon, naantig ang ama ni Radka. Ngayon ko lang nalaman na ganito pala kabait at mapagmahal sa pamilya ang napangasawa ng anak ko, sabi niya. Sa wakas, buong puso na niyang tinanggap ang desisyon ni Radka, lalo na nang si Mateo ay nagmano sa kanyang lolo, isang kaugaliang itinuro ni Radka. Ang apo namin, napakagalang. Naluluhang sabi ng kanyang lolo. Sa loob ng 2 linggo, nilibot nila ang Czech Republic. Ipinakita ni Radka ang kanyang nakaraan sa kanyang pamilya. Ngunit kakaiba, habang nasa Czech Republic, nagsimula siyang hanap-hanapin ang Pilipinas. Ang 10 taon
ay ginawang pangalawang tahanan niya ang Pilipinas. Naalala niya si Nanay Celia, ang mga kaibigan sa klase, at ang mga tinutulungan niya. Tunay na akong naging Pilipina, naisip niya. Pati ang pagkain, hindi na gaanong swak sa kanyang panlasa. Ang 10 taon na pagkain ng pagkaing Pilipino ay nagpabago sa kanya. Hinahanap-hanap niya ang alat ng patis at ang asim ng sinigang. Pati ang mga bata nagsimula ng magtanong, kailan po tayo uuwi sa Pilipinas? Para sa kanila, ang Pilipinas ang tunay nilang tahanan. Ang pamamaalam sa paliparan ay malungkot, ngunit iba na ang pakiramdam. Hindi na ito isang pamamaalam na puno ng kawalan ng katiyakan, kundi isang pamamaalam na may kasiguraduhan sa kaligayahan ng isa't isa. Panatag na kami ngayon, Radka. Alam naming masaya ka sa Pilipinas. Umiiyak na sabi ng kanyang mga magulang. Sa susunod, kami naman ang bibisita sa Pilipinas, sabi ng kanyang ina. Talaga po? Ipagluluto ko kayo ng maraming masasarap na pagkaing Pilipino. Masayang sagot ni Radka. Sa eroplano pabalik, binalikan ni Radka ang nakaraang 10 taon. Ipinagmalaki niya ang sarili na mula sa pagtalikod sa lahat. Nakabuo siya ng isang bagong buhay sa isang banyagang lupain. Pagdating sa NAIA, naramdaman ni Radka, nasa bahay na ako. Ang Pilipinas na ngayon, ang kanyang tunay na tahanan. Sinalubong sila ng kanyang mga biyenan. Kumusta? Kumusta ang mga magulang mo? Tuwang-tuwa po sila. At bibisita raw po sila. Dito sa susunod. Talaga? Kung ganoon, kailangan nating maghanda ng bongga. Sabi ni Aling Elena. Sa mainit na pagtanggap na iyon, muling naramdaman ni Radka kung gaano siya kaswerte na maging bahagi ng pamilyang ito. Nang gabing iyon, mahimbing ang tulog ni Radka. Ang 2 linggo sa Czech Republic ay makabuluhan. Ngunit sa Pilipinas pa rin siya pinakapanatag at pinakamasaya. Ang 10 taon ay lubusang nagpabago sa kanya. Kinabukasan, bumalik na si Radka sa kanyang normal na buhay. Bumalik sa karinderya, sa pagiging mentor, at sa kanyang mga gawain. Bumalik na ang aming Radka, masayang bati, ni Nanay Celia. Ibinahagi ni Radka ang kanyang mga karanasan, lalo na sa kanyang mga mentis. Kahit sa sarili kong bayan, hinanap-hanap ko pa rin ang Pilipinas. Huwag kayong susuko. Darating ang panahon, magiging tunay na tahanan niyo rin ang Pilipinas. Ngayon, para kay Radka, ang Pilipinas ay hindi na lang isang bansa kung saan napadpad siya dahil sa asawa. Isinilang siya sa Czech Republic, ngunit sa Pilipinas niya natagpuan ang kanyang tunay na sarili at natutunan ni Radka na ang tunay na tahanan ay hindi ang lugar kung saan ka isinilang, kundi ang lugar kung saan kasama mo ang mga mahal mo sa buhay habang inaabot ang iyong mga pangarap. Ang 10 taon sa Pilipinas ay hindi lang isang panahon ng pag-a-adjust, kundi isang pagpapala ng pagtuklas at paglago. Ito ang kwento ni Radka mula sa Czech Republic. Isang magandang resulta ng pag-ibig, tiyaga, at ng mainit na pagtanggap ng mga tao sa kanyang paligid. Kung mayroon din kayong mga kwentong tulad nito, ibahagi nyo sa mga komento.